And hello, my name is Duncan, and we'll be continuing in reviewing and analyzing James Baldwin's Giovanni's Room. Yeah, that's the book. And on our previous video, na tapos inanalyze natin yung chapter 1 of part 1 ng libro na to, and to give you a short summary. And if you don't if you haven't watched the previous video, I would I would suggest that you watch it first para maintindihan nyo uh, yung yung libro na ito, and also just to give context lang din sa director, and in my own take din, no, dun sa chapter 1. Okay, so I've continued reading up until chapter 2, chapter 3. So the majority of this basically this chapter analysis will be covering chapter 2 mostly, no. So, and also I'll be giving my 2 cents, no, dun sa dun sa nilalaman ng chapter 2, no, and I'll give you my take on that. So for chapter 2, nagkaroon siya ng maraming inintroduce na mga bagong characters, no, mga kumbaga mga supporting characters that can deepen, no, malalaman natin yung lalong lumalim pa yung pagkakakilala natin kay David, no, as our main character. And also dito rin inintroduce si Giovanni, no. So the first part ng chapter 2, nagsimula tayo kung saan nakaupo si David, no, mostly dito sa book na ito, naka-focus tayo dun, nagna-narrate, no, si David, no, kumbaga pumapasok tayo dun sa psyche niya, no, dun sa thoughts niya, and also we'll be the book is jumping from the past, the present, no, and also the between the past and the present, no. So kailangan talaga ng thorough reading dito, no, para lang maintindihan mo kung is he speaking sa present or naglo-look back lang yung character natin, no. So ayun, nagsimula siya dun sa present time kung saan nasintensyahan na si Giovanni, no, and also dun tayo introduce sa character na si Jacques diba, yan, si Jacques kasi, o let's call him Mr. J. Si Mr. J kasi is a friend na nakilala ni David, no, sa Paris. Yun ang setting ng libro na ito. Nasa Paris siya, Paris, France. Nakilala nila ni David at ni Hela ito, which is yung fiancé niya, during their stay there. And also lalo silang nag-spend time, no, ni Mr. J, no, tsaka si David nung lumipad pa Spain si Hela, no. So nagkaroon sila ng separate trip, no. So during that time na sila ay magkahiwalay, no, at nag-spend time siya ng kay Mr. J, no. Marami silang mga kumbaga mga questionable things na ginagawa ng mga activities, no, that really na talagang nag-challenge sa sexuality ni ni David, no, just to add sa confusion. And also kasi si Mr. J kasi parang siya yung mga old class, no, mga OG gay, no, na
na may mga na mayaman, no, na may mapera, na feeling niya naka-revolve around sa kanya ay pera, ganun. At also sa take advantage, no, ng mga younger men. And also ganun din siya, like alam naman niya na ganun yung na yun naman talaga ang pake sa kanya, pero alam mo yun, nahayaan lang niya because I don't know, he likes the company probably, no? And ayun, basically yun yung samahan nila. And also they like to get drunk, no, during that time. Ano sila mahilig silang mag-inuman, no, pumunta sa specific bar, and that bar is a gay bar, no, sa Paris, no. And dito rin pala sa chapter 2, just to give you lang din, makita lang natin yung writing style ni James Baldwin, and yung the brilliance ng librong to. Ano siya, mostly again, nandun nga tayo sa utak ni David. At makikita natin yung character na yan. Parang maraming mga internal dialogues, no? And discover natin kung anong klaseng tao si David. Si David is a shy person, no? And he doesn't really like to talk about his feelings, no? And ano siya, defensive as much as possible, no? Sa lahat ng bagay, may it be sa kanyang nararamdaman, no? Sa kanyang wait lang, tumutunog ang aking cellphone. Let me get this quick first. Ayan, okay. Anyway, masyado siyang defensive, no, si David. And also, siya ay, sabihin natin, kasama na siguro yun sa confusion, pero hindi niya gusto talaga yung crowd na pinupuntahan niya. Most of the time, no, dito sa chapter 2, kasi tumatalon from one, ang dalawang place lang naman sa apartment niya, and also dun sa bar, no. Yun yung focus nung yung mismong locations lang ng chapter na ito. And makikita natin na hindi siya hindi niya gusto kung nasan man siya ngayon. So ayaw niya yung company, ayaw niya kay Jack, no, ayaw niya dun sa owner, ayaw niya dun sa mga tao, no, ayaw niya dun sa mga tao sa bar. Nandidiri nga siya let me read you one passage, no, dun sa kung paano niya in-explain yung mga tao sa bar. Where is it? Sabi niya rito, people said, ayan, ayaw niya yung mga tao basically, no. Yung nakakita siya ng drag queen or ng cross-dresser, hindi niya yung pangit na mga naiisip niya, no. He usually stood alone unless Guillaume, siya yung owner ng bar, sabi dito, walked over to tease him. People said that he was very nice, but I confess that his utter grotesqueness made me uneasy. Perhaps in the same way that the sight of monkeys eating their own excrement turns some people's stomachs. They might not mind so much if monkeys did not so grotesquely resemble human beings. No? So makikita natin na siya, tawag doon, ayaw niya talaga nung crowd na kinalalagyan niya, no. And alam din natin si David is not in a very good place, both financially, kasi sa chapter na ito nakita natin na chinachat tuloy na nagsasend siya ng letter. Nagsusulat siya ng letter sa tatay niya, nanghihingi siya ng pera. And also sa other friends niya na nandun sa US, no. At nakita natin na kaya rin niya sinasamahan si Mr. J is just like any other kids, no, na yung pakay kay Mr. J is nanghihingi siya ng pera, no. And yun nga, the more na sinasamahan niya,
syempre nakakalibre siya ng pagkain, nakakalibre siya ng inom. So, at the same time, binibigyan pa siya ng pera, napahihiraman pa siya ng pera. No? So, medyo weird yung situation ni David ngayon, and alam natin, no, it's a clear fact na pati siya ayaw niya rin dun sa sitwasyon niya. So, ayun, pero behind the rubble, no, the excrement na kung paano niya paano niya i-describe yung buhay niya, doon niya nakilala si Giovanni. Si Giovanni ay isang Italian guy, bartender, no, na ayun, na pumunta lang din sa Paris just like him, no, searching for something, no. Kasi parehas silang naghahanap. Actually, yung mga tao dito, no, napansin ko sa mga characters, they ought to find something, no. They're always searching for something, no? So, may it be kay Mr. J is peace. Since matanda na siya, I mean, lahat nasa kanya na eh. Pero, he always, no, parang hindi niya rin masabi na life is good, no? At ganun, most certainly ganun din si David, and si Giovanni ganun din, no? And ayun, nagkaroon ng, actually ang may gusto sa kanya si Mr. J, sinasabi, uy, gusto ko to, ganyan, may bagong bartender, ganyan. Tas pogi siya, na ganun. Tas sinabi ni Mr. J kay David, uy, kausapin mo nga, tanungin mo kung gusto niya makipag-inom sa atin, ganyan. Si David, syempre, defensive siya. Wala rin naman talaga siyang gusto or anything. No? Hindi naman niya talaga trip si Giovanni. Pero, alam mo na, alam naman niya na ang dami niyang favors na hiningi kay Mr. J. Pinunta na lang niya, no? Pumunta siya sa bar, no? At nagtanong siya kung baka pwede naman, ganyan. So, doon yun yung naging opener, naging gateway para sa kanilang dalawa na mag-usap, no? And to give you kumbaga yung to explain lang yung mga pinag-uusapan. It's not romantic, it's not cheesy, it's not gay, it's not lustful, no? Siya actually very insightful kasi Giovanni is asking the right questions, and same din kay David kasi yun yung mga bagay na hindi naman na itatanong sa kanya, no, kumbaga na-open yung kanyang nababasag yung niya, nababasag yung walls niya, no, yung mga na tinayo niya, no. So, makikita natin dito, ang dami nilang naging mga existential questions, no? And also, parang ang tingin kasi nila sa isa't isa, alien, no? So, lalong-lalo na si Giovanni kay David, no? Yung conversation ng dalawa, it's like two alien, no, na nag came in contact sa mundo, no, sa isang planet na pareha silang unknown planet para sa kanilang pareho, no. And ayun, hindi lang barrier lang yung language sa kanilang dalawa, kundi pati yung perspective in life, no. Si David na very American, no, very hopeless, no, in a sense na yung mga panahon na ito ay nauso kasi yung mga medyo kumbaga nawawalan ng direction, no. I don't know if this is post-war or what, pero yun nga, medyo iba, no, iba yung nila, iba yung kanilang yung mundo na kinalalagyan nila. And also, may isang lang dito na tumatak sa akin.
no? Pinag-usapan nila rito, ang dami nilang pinag-usapan about um, the difference between Paris and New York, you know. Kay nakita natin yung fascination ni Giovanni to travel and yung life na gusto niya. Nagkaroon tayo ng konting glimpse on anong klaseng tao siya, ano yung mga dreams niya. Ganon din kay David, no, yung perspective niya sa sa American life, no, and also sa pag-romanticize sa Paris, no. Ah, lahat 'to yun, andun lahat, no. And nakakatuwa lang dito, meron silang mga, kumbaga may commentary din na nilagay si James Baldwin dito while writing this this book, no. Sabi dito, in my country, I said, feeling a subtle war within me as I said it. The little fish seem to have gotten together and are nibbling at the body of the whale. No, they're talking about the American, yung ano ngayon, yung estado ng Amerikano ngayon, ng mga Americans, ng Amerika basically, no, so ng France, no. Ang sabi ni Giovanni, that will not make them whales. So the only result of that nibbling will be that there will no longer be any grandeur anywhere, not even at the bottom of the sea, no. It's kumbaga slight commentary sa nangyayari sa America during that time, no. And napag-usapan din nila dito yung kung yung nakita rin dito yung hints ng confusion and yung pagiging lost nga ni ano ni David, no, na ipakita ni ano ni Giovanni rito, no, kasi ito yung part na kung saan tinanong ni Giovanni, uy, hindi lagi ka bang nandito? Tinanong niya si David. Sabi niya, ay hindi madalas, sabi ni David. Sabi naman ni Giovanni, siguro ngayon palagi na, no. So, sabi naman ni David, oh, bakit? What made you say that, no? Kasi sabi ni Giovanni, oh, magkaibigan na tayo. Sabi ni David, kaagad, ang bilis naman, sabi niya gano'n. Sabi niya, bakit naman ang bilis, ha? So soon? Sabi niya nga eh. Sabi niya, bakit okay? Sabi niya, bakit? Why no? Sabi niya gano'n. We can wait another hour if you like. We can become friends then. Or we can wait until closing time. We can become friends then. Or we can wait until tomorrow. Only that means that you must come in here tomorrow and perhaps you have something else to do. No? He put his watch away and leaned both elbows at the bar. Tell me, what is this thing about time? Why is it better to be late than early? People are always saying, we must wait. We must wait. What are we waiting for? No, sabi ni Giovanni. Well, I said, feeling myself being led by Giovanni into deep and dangerous water. I guess people wait in order to make sure of what they feel, no? In order to make sure. He turned again to that invisible ally and laughed again, no? Ito lang yung pinakamagandang ano, and this line struck me, no? And when you have waited, has it made you sure? No? Yun yung that question alone, no? Nakita natin kung paano diniconstruct ni Giovanni si David in a very subtle way, and also napakadali lang, no? With that simple conversation sa kanilang pagkikita. And that because of that conversation nilang dalawa, naging interested si David, no? And marami rin nakakapansin nun kasi lahat ng mga tao sa bar tinitingnan siya na, uy, bakit parang nagkakabutihan na kayo ni Giovanni, ganun ang tanong kay David, pero tinatanggi lang yun ni David, no? Pero yun nga, nakita natin, no,
doon nagtatapos yung chapter 2. So basically it's a introduction to a different characters and also kay Giovanni. And yung ano lang nila, yung chemistry nilang dalawa and yung dynamics nilang dalawa. Kung paano sila nag-uusap, no, silang dalawa. Kung yung ganda lang ng conversation nila, no. No, so a slight deconstruction lang din sa character ni David. Kasi si Giovanni parang ewan ko so far, no, dito sa chapter 2. Parang ang idea na binuo ni David kay Giovanni is para siyang manic pixie dream girl, no, or boy in this case, no. It's parang lahat self-serving sa kanya, no, na lahat para makilala siya or mag-progress yung character ni David, no. Pero let's see sa mga susunod na chapters kung magbabago ba ito at kung ano yung mga surprises na ibabato sa atin ni James Baldwin. Pero yun nga, just to end this, no, magkaroon lang ng my take on this chapter is ang ano talaga sa akin yung line na yun, no, yung waiting, no, are we waiting for something para maging sigurado na tayo dun sa nararamdaman natin, may it be sa gusto natin or sa dream or sa pag-create natin ng art, no. And the real answer, no, and ito lang din yung na-realize ko is that waiting will hindi kanya ipe-prepare, no, hindi ka magiging ready. Actually wala namang ready kasi hindi mo naman malalaman kung ano yung mga susunod kung aayon ba sa'yo lahat, no. And 9 times out of 10 hindi naman umaayon sa'yo lahat may it be sa position mo ngayon, pero ang maganda rito, no, binigyan tayo ng time to start kung nasaan man tayo, no. And may it be sa career, may it be sa sa art, no. And I'm speaking solely by art right now, no. Yun din yung na-realize ko coming to 2026 is that wala naman talagang mag-hold ng kamay ko o wala mga hawak ng kamay ko para magawa ko ano man yung nasa isip ko. Wala ibang gagawa niyan kundi ako. Wala ibang mag-create ng documentary na ito kundi ako lang din, no. Kung ano man mangyari, sino bang makakapag-isip noon? Sino ba makaka-predict noon? Wala All I have to do is start and make use of what I have right now. I can really say I'm privileged, no? And for me, there's no great time to start but now, no? I have a means to record, no. I have the capacity, and ako lang naman yun. It's just my personal take, no. And kayo kung nasaan man kayo, if you are creative, no, if you're an artist and you're thinking whether you're ready or not, no, just start, no? Yan talaga yun and marami rin nakatulong sa akin, no, to realize those things and especially andyan yung family ko, andyan yung ate ko, to be specific, na talagang nag-push sa akin to start and to create, no, kung ano man yung meron ako. And ayun, na sabi nga wala namang ibang gagawa niyan kundi ikaw. And maganda yung nagkakaroon ka ng ganong klaseng dilema. Ako ngayon, meron akong dilema noon na alam mo yun, dumating sa point kasi na nawalan ako ng gana, na hindi talaga ako ayoko manood ng pelikula kasi pag nanood ako ng pelikula, alam ko babalik yung urge na yan
mahiiyak na naman ako, alam mo yun, magkakaroon na naman ng ng burden sa puso ko na bakit gawin ko na kaya to, pero syempre natatakot ako, no? And ayun, the only advice na binigay talaga sa akin is to start, no? Kung nasaan ka man, ano man yung naging mga nangyari before, wala na yun eh, just start. And ayun, I'm doing this series, and also hopefully the future, na kung itong paano man yung maging development ng documentary ko is I hope na maging maayos, and ayun, maipakita ko siya sa mundo, no? So yun lang. This is me, this is Duncan, and hopefully samahan nyo ako dun sa pagbabasa ko, no, and also sa creative process ko in making my documentary. So thank you, bye.